Sasayaw-sayaw ang isang dalaga habang binabagtas ang daan patungo sa isang talipapa. Lalamba-lambayog pa ang bitbit niyang malaking plastik habang dinadama ang malamig na simoy ng hangin sa umaga. Kagagaling lang niya sa unang misa, kahit nag-aagaw pa ang dilim at liwanag sa kalangitan. Tanaw niyang marami na agad ang mga taong nag-iikot, kahit nagsisibukas pa lang ang mga pwesto. Mas maganda ka pa sa umaga, Manong Flor. Masiglang bati ni Nazaren sa isang may edad na babae nang marating ang pinakaunang pwesto sa bungad. Agad na pangiwi si Manong Flor. Ay naku, Nazaren. Ano namang kailangan mo? May puto ako para sa'yo. Di ba birthday ng pangalawa mong anak? Naku, sinabi ko na nga ba? Buntong hininga nito. Birthday? Oo, pero di naman mahilig sa puto ang anak ko. Kung ilalagay ko naman rito sa pwesto, lalangawin lang. Sige naman, Manong Flor. Promise, bagong-bagong giling ang bigas na gamit ko at mas malasa ito. Tumigil si Manong Flor sa pagdi-display ng paninda at namewang. Sige na nga, last na to, Nazaren, ha? Yes, salamat po. 800 po lahat ng mga ito, plus po yung 200 pa na di nyo nabayaran noong nakaraan. Bali 1,000 ho. Inisitong bumunot ng 1,000 sa wallet at inabot kay Nazaren. Ayan, ayos na. Alam mo, kung ako sa'yo, tumigil ka na sa pag-aaral. Alam naman nating di ka nagmana sa ama mo. Hindi ganun kaliksiyan ang utak mo. Bakit hindi na lang ikaw magtrabaho sa pinagkakatulungan ng nanay mo? Total, di lang naman makaalis ang nanay mo. Dahil siya lang ang pinagkakatiwalaan ng matandang nakatira doon. Magsimula ka na habang bata pa para makaipon ka bago mag-asawa. Wala ka namang pinoproblema na gastusin sa mama mo. Dahil gusto naman ng mga ate mo yun. Payo lang naman. Hindi kasi pwedeng ganito lang ang gawin mo habang buhay. Ngumiti ng pilit si Nazaren at mahinaong sumagot. Manang Flor talaga? Pag nakatapos na po ako, makakahanap po ako ng maayos na trabaho. Di man garbo, at least. Saka, pansamantala lang naman ho ito hanggang nag-aaral pa ako. Ayaw ko ho kasing iasa sa mga kapatid ko lahat porket maayos na ho ang buhay nila. Sige ho, maraming salamat po. Mabilis na tumalikod si Nazaren at naglakad na paalis. Malayo sa kabayanan ang bahay nila, kay mahigpit na kalahating oras rin ang nilakad ni Nazaren pabalik sa bahay nila. Naghihinayang siya sa gagastusin sa pamasahe. Nay? Tawag sana ni Nazaren sa ina na makapasok sa bonsura ng simple nilang bahay, kaso natigilan siya nang marinig ang boses ng tiyahin. Magbayad ka ng utang. Anong gagawin mo sa mga padala ng anak mo? Itatabi mo? Tapos uutang ka? Ano ka? Patawa? Nabitawan ni Nazaren ang bitbit na kaunting pinamili habang nasa daan kanina at mabilis na tumakbo sa loob ng bahay. Nadatnan niyang nakaupo sa sahig ang ina at tumahangos. Nay! Sugod ni Nazaren rito at tinulungang maiupo pabalik sa pagpag nilang upuan sa sala. Okay lang po ba kayo? Ayan, kay laging ganyan ang trabaho niyan pag maniningil ako ng utang. Ginaganyan mo ng trato. Galit na baling sa kanya ng tiyahin. Tumayo si Nazaren at yumuko. Tita, 1 linggo pa po. Promise, makakabayad na ho kami. At paano? Lahat ng padala ng ate mo, kinakanya ng ina mo, kung saan-saan ata ginagastos. Ako po ang bahala, tita. Ha? Ikaw? At ano naman kaya mong gawin? Ilang taon ka na nga sa college, di ka pa rin matapos-tapos. Wala kang kumpara sa mga kapatid mong matatalino. Pag po sinabi kong ako ang bahala, ako pong bahala. Panindigan ni Nazaren, saka mas yumuko pa rito. Che! 1 linggo. Pag walang bayad, ipapabarangay ko na kayo. Galit itong umalis at agad na paupo si Nazaren.
dahil sa panghihina ng tuhod. Anak, bakit mo sinabi yun? Malungkot ang boses na tanong ng kanyang ina. Ma, wag ho kayong mag-alala. Akong bahala. Sabi ni Nazaren, saka ipinatong ang kamay sa ibabaw ng kamay ng ina. Basta, hindi na ho ninyo kailangan magtrabaho. Pagaling na lang ho kayo. Di napigilang maging emosyonal ng kanyang ina. Ang sakit lang na guminhawa lang ang buhay ng mga ate mo. Nalimutan na nila tayo. Lumunok ng laway si Nazaren at agad na pinigil ang nagbabadyang iyakin. Nay, may mga pamilya na sina ate, kaya ganun. Andito naman ako eh. Eh anak, paano ang pag-aaral mo? Baka matagalan pa ako bago makabalik sa pangangatulong. Nay naman, parang di ako nagmana sa'yo. Kaya kong pagsabay-sabayin ang lahat. Ako muna ang papasok bilang katulong. Sa gabi naman ho, ako papasok ng school. Magbabawas na lang ako ng subjects. Lalo ka nang matatagalan. Eh ano naman po yun? Basta makatapos. Salamat anak. Don't worry, Nay. Saka, hinabilin kayo ni tatay sa akin. Tinutupad ko lang. Mamaya, dalawin ako sa panaginip nun. Pero anak, wala ka pa bang balak mag-asawa? Wala pa po, Nay. Papagawan muna kita ng magandang bahay. Yung may aircon, malambot na sofa, tapos may malaking TV, at may mga gwapong hardinero. Anak talaga, magagalit tatay mo. Nagkatinginan ang mag-ina at nagtawanan. Ayan, sabi ni tatay, bawal ka raw malungkot. Siya, sige Nay, luto muna ako umagahan. May dilihensya ko kanina. Gumawa ka ulit ng puto? Opo, kaunti lang. Mas mahalaga pa rin na may maisaing tayo. Nakapamili rin ako ng ilang samya at mga gulay. Ikaw ang anak na lalaking hindi ako nagkaroon. Masyado kang hinasa ng ama mo. Kaya di ka makapagnobyo eh. Mas maangas ka pa sa mga pinsan mong lalaki. Nay naman. Sige na ho, magluluto na ho ako para makapunta na po ako sa trabaho nyo. Hanggang tanghalian na ho ito. Magluluto na lang ako pag-uwi mamaya para naman sa pagpasok ko. Matapos magluto, naghanda na si Nazaren para sa pagpunta sa trabaho ng ina. Nakailang pili pa siya ng bestidang susuotin para mabukhang presentable pagtapos na maligo. Nay, okay na ba? Tanong ni Nazaren paglabas ng kwarto. Suot ang isang kulay puti na floral na bestida. Sa pagkakataon ring iyon, nakalugay ang mahaba at kulay brown na buhok niya. Dikit sa katawan ang damit, kaya naman kita ang magandang kurba ng kanyang katawan. Bagay na bagay pa ang kulay ng damit sa mapupungay niyang mga mata na kulay hazel. Matangos ang ilong ni Nazaren at maninipis rin ang labi na may katamtamang kapal ang mga kilay. Kahit walang make-up, kaya makipagsabayan sa ganda ni Nazaren kahit na sino. Ang ganda mo anak! Bulalas ng ina. Nakatakip pa ang dalawang kamay sa bibig. Nanay talaga oh? Hindi nga. Ngayon ko lang kasi ikaw nakita na kaayos na pambabae. Siyempre po, para naman katanggap-tanggap. Sige na ho, Nay. Tawagan niyo ako kung may nang-aaway na naman ha. Yumakap si Nazaren sa ina at daling-daling sinakbit ang maliit na sling bag bago tumakbo na palabas para di maabutan ng init sa daan. Sa kabilang parte ng kanilang maliit na baryo, siya nagdaan para shortcut at ang di siya makita ng mga tao dahil alam niyang pag-uusapan na naman siya. Masarap ang simoy ng hangin habang binabaybay niya ang daan katabi ng ilog. May mga batang nagtatampisaw habang ang ibang mga matatanda naglalabas sa di kalayuan. Hoy Nazaren, ikaw ba yan? Sigaw ng isang matandang babae. Manang Fe, ang tibay talaga po ng mga mata mo. Oho, ako nga. Ganda ko no? Biro na lang ni Nazaren habang binibilisan ang lakad. Mukha kang babae. Saan lakad mo? Papasok ho.
may activity sa school. Palusot niya at mas binilisan ang paglalakad para makalagpas sa mga panghusgang tingin. Mabuti na lang at di nasundan ang tanong nito. Pawis na pawis at hangos na hangos si Nazaren nang makarating sa bahay ng matandang pinagtatrabahuan ng kanyang ina. Tao po! Marahang tawag ni Nazaren habang nakatayo sa tarangkahan nitong napakalaking bahay pero bakas na ang kalumaan dahil sa paglipas ng panahon. Isip niya kung lalakasan niya ng tawag, baka mamaya magulat siya pa ang maging sanhi ng maagang pagkasawi nito. Inayos niya ang damit at buhok habang naghihintay ng pabuksan ng pinto. Tao po ulit! Ako po si Nazaren, anak ni Vilma. Hindi po kasi makakapasok si nanay ngayon dahil may sakit. Diret-diretsong sabi ni Nazaren. Pilit ang mga ngiti dahil mainit na talaga ang araw. Saglit siyang lumingon sa paligid para sipatin kung paanong bagay na bagay ang napakalinaw na ilog sa malawak at kulay berde na damuhang tila pininta sa harapan ng lumang bahay. Ginagawa kaya lahat ito ni nanay? Mukhang maintain na maintain. Bulong ni Nazaren sa sarili. Alis! Malakas na sigaw ng isang matanda mula sa loob ng bahay, dahilan para mapukaw ang pansin ni Nazaren. Nakakunot ang noo niyang lumingon pabalik sa bahay. Hindi po ako pwedeng umalis. Please po. Hindi po ako scam. Anak ho talaga ako ni Vilma. Alam ko ang mga schedules niyo, ang mga dapat gagawin sa bahay at mga bawal. Ang totoo po, ako na po sana ang magtatrabaho simula ngayon dahil matanda na ho ang nanay. Ligo ng pawis si Nazaren dahil tirik na ang araw sa kinatatayuan niya. Please po, kailangan ho namin ito. Sumamo ni Nazaren. Unti-unting bumukas ang pinto at lumabas ang matandang babae na wala sa mood ng sobra kung magpausok ng sigarilyo. Gumuhit ang napakalaking ngiti sa mga labi ni Nazaren. Salamat ho. Sinungaling, sabi ng matanda at pinagsarhan ng ulit siya ng pinto. Nalaglag ang panga ni Nazaren sa inasta ng matanda. Teka lang ho, ano pong sinungaling? Una sa lahat, ng mga ayaw ko, nakangiti. Hindi ka anak ni Vilma. Umalis ka na. Sigaw pabalik ng matanda. Ha? Sorry po. Nakalimutan ko lang. Ang ganda lang po kasi ng damit niyo. Huwag ka nang babalik. Po, pangalawa sa pinakaayaw ko. Pinupuri ako. Napahila mo si Nazaren sa mukha. Seryoso ba to? Bulong niya. Bumuntong hininga si Nazaren at nagsalita ulit. Sa kulumbot yung balat, naisip ko na tama lang ho na ganyan ang damit nyo para kahit paano di mabukhang matanda masyado. Bukod po doon, kaya ako natatawa dahil sa mukhang haunted house ang bahay nyo. Tapos saktong matandang masungit pa ang nakatira, hindi bagay sa magandang paligid. Marahang nagbukas ang pinto at sa pagkakataong iyon, hindi talaga ngumiti si Nazaren. Seryoso lamang siya habang nakikipagtitigan sa matanda. Magsimula ka na magmower ng paligid. Gusto ko mahipid at pantay ang mga damo. Pagtapos, maglinis ka ng bahay. Isunod mo ang mga bagahe kong dadalhin. Bukas luluwas ako at sasamahan mo ako sa bahay ng anak ko. Doon na muna ako titira at doon mo ako pagsisilbihan. Anak ka nga ni Vilma. Namana mo ang basos niyang bibig. Halos magtatalon sa saya si Nazaren. Kaso di niya magawa dahil bawal ang tumawa. Nasaan ho ang mower? Tanong ni Nazaren. Sumunod ka sa akin. Masungit na utos ng matanda. Agad namang sumunod si Nazaren. Pagkarating sa likurang bahay, hindi niya mapigilang mamangha dahil sa mas malaki at mas maganda ito kumpara sa harapan. Dito ang mower. Napagana mag-isa yan ng nanay mo. Kaya ikaw na ang bahala. Pag nasira yan, ibabawas ko sa sahod mo, sabi ng matanda habang nakatayo sa harapan ng isang storage house na gawa sa kahoy. Susundin ko ho lahat ng utos nyo, pero kung pwede ho sanang arawan ang sahod ko,
May pasok pa po ako ng gabi, kaya kailangan ko ng baon. Matapang na sabi ni Nazaren. Tumigil sa paninigarilyo ang matanda at tumitig kay Nazaren. Ilang segundo rin iyon bago ito tumango at naglakad na palayo. Napataas na lang ang mga kilay ni Nazaren at nagkibit balikat. Kaya mo to, Nazaren. Let's go. Bulong niya sa sarili at sinimulang pag-aralan ang mower. Makalipas lamang ang 20 minutos, parang kotse na minamaneho ni Nazaren ang mower palabas sa storage room. Proud na proud sa sarili. Madali lang po pala. Sigaw niya habang kumakaway sa matanda na dumungaw sa bintana mula sa ikalawang palapag ng bahay. Umirap lang ito at tinalikuran siya. Bandang 11:00 sa kanyang relo nang patayin muna ni Nazaren ang mower. Naglakad siya papunta sa likurang bahay at marahang kumatok sa pinto. Magluluto ho ako ng tanghalian, sabi niya habang tinatanaw ang loob ng bahay. Sa harapan ka na dumaan. Sigaw ng matanda pabalik. Napatirik ang mga mata ni Nazaren at pilit ang mga ngiting naglakad papunta sa harapan ng bahay. Kalma, Nazaren, para sa pera. Dahil sa lumang panlabas ng bahay, inakala ni Nazaren na mas luma pa ang loob nito, pero maling-mali siya. Pagbukas ng pinto, tila pumasok siya isang mamahaling hotel na isang bansa lamang makikita. Kahit saan tumingin, pangmayaman ang mga gamit. Habang iniikot ang paningin, natigil siya ng isang litrato ng lalaki. Parang kilala niya na di niya maunawaan. Gulay at isda lamang ang kinakain ko. Huwag ka nang magtangkang magnakaw, sabi ng matandang babae. Dahilan para mabaling ang kanyang atensyon. Ay, grabe naman ho yun. Wala po akong sapat na pera para ipamasahe kung sakaling itatakbo ko po palayo ang mga ito. Kung magsasangla ho ako, baka nahuli na ako bago ko po nagawa yun. Sayang po sa pagod. Dun po ako sa sigurado. Di man jackpot, kukunin ko ang florera sa gitna ng sala. At least, may sigurado po ako na arawang magagastos. Ngumuwi ang matanda. Sabay pumaywang at nagsindi ng sigarilyo. Oh, bakit di ka pa kumilos? Ano pang tinitingin-tingin mo sa akin? Gutom na ako. Ah, wala naman ho. Ang akin lang eh. Sayang po kasi ang mga taon na pwede po sana ninyong ikabuhay kung sana di ka po naninigarilyo. Anak ka nga ni Vilma. Masungit itong sabi, sabay tumalikod. Pangatlo sa ayaw ko. Pinapakialaman ako. Anak ko nga, walang pakialam sa akin, kaya wala kang karapatan. Magluto ka na. Ito ho bang gwapong lalaki ang anak niyo? Habol ni Nazaren, pero di na siya sinagot nito. Matapos na magluto, naghain na siya sa hapag. Kain na po tayo, tawag ni Nazaren sa matanda. Anong inupo-upo mo dyan? Tanong ng matanda habang naglalakad pababa ng hagdan. Sabay na ho tayong kumain. Natawa ang matanda at itinapon ang hawak ng sigarilyo. Nagpapatawa ka ba? Katulong ka lang. Sige na ho, halika na po. Alam ko pong katulong lang ako, pero mas masarap pa rin pong kumain na may kasama. Di umuwi ka. Sabayan mo ang nanay mo. Sayang ho ang kakainin ko. Kung lalakarin ko pa po ang daan pa uwi sa amin, tapos lakad naman po, paparito. Parang baliwala lang po yun. Napabuntong hininga na lang ang matanda at naupo sa dulong gitna ng mesa. Hiwalay ko pong ipinirito ang bangus at ginisa ang ilang mga gulay sa ref. Saka po gumawa ako ng sabaw na may higop. Kain na po. Aksaya sa kuryente. Di mo na ang sinama-sama. Sige po, sa susunod. Sabi ni Nazaren at nagsimula ng sumubo. Ang sarap. Huwag ka maingay. Saway ng matanda. Nang sumubo na rin, nanlaki ang mga mata nito, kaya naman di mapigilan ni Nazaren na taasan lang ito ng kilay dahil bawal naman ang tumawa. Sarap po no? Sinabing manahimik. Masaya lang ho, nakakain rin ng bagong luto sa pananghalian. Kadalasan ho kasi, baho na ang baon ko pagdating ng tanghali at tanging libreng sabaw sa mga karinderya ang pinampang-init ko.
Nagpapaawa ka ba? Tanong ng matanda na halatang sarap na sarap sa kinakain. Ha? Hindi ho. Share ko lang para naman pong may pag-usapan. Alam ko naman po sa mayayaman na bawal gumawa ng kahit anong ingay. Pero sa amin pong mahihirap, mas sumasarap po ang kain kung may kaunting kwentuhan. Umiling na lang ang matanda at nagpatuloy si Nazaren sa pagkukwento hanggang sa matapos silang kumain. Saan po ang lagay ng mga panlinis? Tanong agad ni Nazaren nang tumayo ang matanda pagtapos na kumain. Tinuro nito ang isang cabinet sa tabi ng pintuan. Winawalis mo na ang sahig, tapos saka palang imamap. Pagtapos, i-vacuum naman. Ang mga upuan, ang hagdanan, at iba mga dekorasyon. Pinupunasan muna, saka i-vacuum rin. Pero mas maliit lang ang gamit ng bibig. Nanlulumong lumabas si Nazaren, bandang 2:00 nang matapos ang linisin ng mahigit 2-3 oras. Diyos ko, paano kinayo lahat ni nanay ito ng mahabang panahon? Banas na banas siya at lagkit na sa pawis. May pabistida-bistida pa kasi Nazaren. Inis niyang bulong at mabilis naglakad papunta sa storage room para magpahinga saglit. Pagpasok sa storage room, kita niya na may jumper pants na nakasabit sa tabi ng mga gloves at mga protective gears sa pag-garden. Nice! Di nga naglaon, bumalik na sa pagmumower si Nazaren at nagsuot ng jumper pants. Oh, di mahangin. Hagikik niya. Wala siyang kahit anong pang-itaas na ipang-ilalim sa jumper kundi sports bra lamang. Saktong 4:00 nang matapos ang pagmumower. Nilinisan niya ang mower bago itabi ng may latang tumama sa ulo niya. Ano pong problema? Reklamo ni Nazaren habang pinupulot iyong lata ng coke at sinasapo ang parte ng ulo ng tinamaan. Tinamad akong iabot. Sagot ng matanda, saka naupo sa upuan sa gilid ng storage house at binuksan ang lata ng alak. Salamat po. Tugon na lang ni Nazaren. Itinapo ng matanda ang sigarilyo na hawak, saka sinipat siya ng maigi mula ulo hanggang paa habang iniinom ang lata ng alak. Ilang taon ka na? Tanong nito. 28 po. Sagot ni Nazaren, saka naupo sa upuan ng mower bago binuksan ang lata ng coke. May boyfriend ka ba? Wala ho. Wala po akong oras. Sabi mo, nag-aaral ka pa. Matanda ka na para mag-aral. Ah, hindi po kasi ako kasing talino ng mga ate ko, kaya medyo na-late ho ako. Bukod po dun, kailangan po talagang may maiwan para kasama po ni nanay. Tumaas ang kaliwang kilay ng matanda. At ang tatay mo? Wala na ho ang tatay. Namatay na ho dahil sa masyadong pagtrabaho. Sira yung mower na yan, matagal na. Napagana mo? Sabi ng matanda at ibinaba ang iniinom ng lata ng alak dahil ubus na. Oo nga ho, sira. Kala ko po talaga mawawalan ako ng sahod. Maaga lang po, tinuruan na ako ni tatay ng mga gawaing panglalaki dahil puro babae po kami. Mula sa pagmemekaniko hanggang sa mabibigat na gawaing pambahay. Akin po yun. Dahil po sa hirap ng buhay, kinailangan ko pong suportahan muna sina ate sa pag-aaral. Nagtrabaho po ako sa sakahan ng kapatid ni tatay. Tapos po, pag-uwi, ako rin po ang magtatrabaho dahil andito po si nanay sa inyo. Hindi ko na po inabala ang mga ate sa pag-aaral. Pero sulit naman po, maayos na ho ang buhay nila. May sari-sariling pamilya at di nagugutom sa kakarampot na ulam sa isang araw. Tumayo ang matanda, saka huminga ng malalim. Kayo na lang pala ng nanay mo sa bahay ngayon? Ah, opo. Sige, tulungan mo na ako. Mag-iimpake na ako. Sige ho. Tahimik lang ang dalawa habang nag-iimpake. Kaya naman, mabilis silang nakatapos. 5:00 lang, nagpapaalam na si Nazaren. Sahod mo, sabi ng matanda. Ay salamat ho. Sabik na sabi ni Nazaren na pigil ngumiti. Sige na, pwede ka nang ngumiti. Sabi ng matanda. Di naman nagpatumpik-tumpik
si Nazaren at agad pinakawalan ang napakagandang ngiti. Ha? Sa wakas, para akong mamatay pag di nakakangiti. Salamat po, salamat po. Bukas na lang po ulit. Teka, sabi ng matanda. Ano po yun? Kabadong tanong ni Nazaren at agad nawala ang ngiti sa labi dahil sa takot na baka mamaya huling sweldo na niya agad iyon. Ililipat na kita ng school, doon sa malapit sa bahay ng anak ko. Bukod doon, isasama na rin natin ang nanay mo sa pag-alis bukas. Po? Mas magiging magaan ang buhay niyo doon. Kayo na lang naman, di ba? Naku, baka hindi po sumama si nanay dahil po sa marami pa po kaming utang na babayaran sa mga tiyahin ko. Ako nang bahala. Nanlaki ang mga mata ni Nazaren. Hala, hindi naman libre yun. Advance sa sahod mo. E paano po ang pampamasahe ko sa school? Baon po, ganon. Ako na rin ang bahala dun. Sabi ng matanda. Samahan niyo lang ako. Pwede po bang umiyak? Nangingiwing tanong ni Nazaren. Hindi, save it. Hindi mo dapat iniiyakan ang mga ganyang bagay. Magpalit ka ng damit at sasamahan kita sa eskwelahan mo. May mga damit ako dyan, magtingin ka na lang. Pagkagaling ng school, diretso tayo sa inyo. Marunong ka ba magbaneho? Tumango si Nazaren at sabik sumunod sa sinabi ng matanda. Ako nga po pala si Nazaren. Inabot ni Nazaren ang kamay sa matanda. Minerva, tugon ng matanda at nakipagkamay sa kanya. Labis ang kaba na nag-uumapaw sa dibdib ni Nazaren dahil sa alok ng matanda. Pero dahil ganun din ang pagnanais na makalasap ng ginhawa at pagbabago dahil sa hirap ng buhay. Alam niya na mas tamang piliin ang sumugal. Iyon naman ang buhay, araw-araw sugal. Kinabukasan, singbilis pa ng segundo ang pagtayo ni Nazaren sa kama nang bumisina ang sasakyang maghahatid sa kanila sa bahay ng anak ni Minerva. Dali-dali siyang tumakbo sa kwarto ng ina na nakaupo na sa dulo ng kama. Nay, ready ka na ba? Humarap ang kanyang ina at ngumiti. Kanina pa anak, ikaw ba? Nay, huwag ka pong malungkot dahil hindi naman natin iiwan si tatay eh. Panigurado kung buhay siya, gugustuhin rin niya ang desisyon natin. Halika na po. Lula ng itim na magarang kotse, sina Nazaren, ang kanyang ina at ang matandang si Minerva. Hindi niya magawang matulog sa biyahe dahil sa antisipasyon sa kakaharaping panibagong buhay sa lungsod. Excited? Tanong ni Minerva sa kanya. Sobra po. Sagot naman ni Nazaren na panay ang pangad sa labas ng bintana ng sasakyan habang hinahaplos ang ulo ng ina na nakatulog na sa kanyang hita. Nga po pala, may mga patakaran ho ba sa bahay ng anak niyo? Seryoso ka ba? Halos masamira ng sabi ni Minerva. Ngumisi ito at ipinagpag ang upos ng sigarilyo sa labas ng bintana. Kaya nga ikaw ang dadalhin ko doon dahil hindi ka marunong sumunod sa mga patakaran. Maging ikaw lang. Kung ano lang ang pinakita mo sa akin, ganun lang. Okay po. Naka-thumbs up pang sagot ni Nazaren. Makalipas ang mahigit 4 na oras na biyahe, sa wakas tumigil rin ang sasakyan sa harapan ng isang napakalaki at napakagandang bahay. Ang laki naman po pala ng bahay ng anak niyo. Manghang-mangha na sabi ni Nazaren nang bumaba sila at nagbaba ng mga bagahe. Yang malaking bahagi sa kaliwa, diyan nakatira ang anak ko at ang asawa niya. Sa gitna naman ang anak nila at itong dulo sa kanan, diyan tayo titira. Paliwanag ni Minerva. Naalala ko na, kung may isa ka na dapat na sundin at sisikapin mo talagang wag susuwayin ang pagpunta sa bahay ng anak ko at ng asawa niya. Wala na akong magagawa para sa iyo nun. Lahat ng mga napag-usapan natin, wala na yun. Babalik na kayo sa probinsya at bahala na kayo. Wow! Ibang klase. Bahay na pala ang hiwa-hiwalay ngayon. Alam ko lang kasi, bukod-bukod lang ang mga kwarto. Tse, ikaw na ang bahala dyan. Halika na Vilma. Tara, at magpahinga na tayo sa loob.
Yaya ni Minerva sa ina ni Nazaren. Tutulungan ko na po muna ang anak ko. Magalang na tanggi ni Vilma. Nangunot ang noo ni Minerva. Si Nazaren lang ang katulong rito. Kaya sige na, tayo na. Sisiguraduhin ko rin namang di ka mawawala ng gagawin sa mga susunod na panahon. Walang nagawa ang ina ni Nazaren, kundi ang sumunod. Habang naglalakad palayo ang mga ito, isa-isa nang ibinaba ni Nazaren ang mga maleta mula sa likuran ng sasakyan. Ang driver naman nila nakasunod kay Minerva, kay mag-isa lang talagang gagawin lahat iyon ni Nazaren. Para sa bagong buhay, Nazaren. Humahangos yang bulong sa sarili. Ingat na ingat sa pagbaba ng mga gamit ni Minerva. Kaso nang damputin ang isang bag, nagulat siya na nakaipit ito sa karamihan ng mga bagahe. Pinilit niyang higit-higitin. Hirap talaga siya. Pahirap? Reklamo niya. Saka binitawan ang bag. Bahagya siyang yumuko para isa-isang alisin ang mga nakaibabaw. Kaso sa pagpwersa pa lang niya, di niya namalayan na bumaba na pala ang pinto nitong likuran sa sasakyan. Nagpapakamatay ka ba? Biglang napatayo si Nazaren dahil sa boses ng isang lalaki. Aray! Reklamo niya nang mauntog pa sa pinto. Napaatras siya at namalinang tapak sa mga bagahe na nakababa na. Kahit natumba siya, nahila niya tuloy ang damit nitong lalaking nagsalita. Kaya tumilapon ang dala nitong kape sa kanilang dalawa. Buti na lang at nasalo agad siya nito sa pamamagitan ng paghawak sa kanya ng bewang. Ayos ka lang ba? Sinserong tanong nitong lalaki habang nakatitig sa kanya. Kita niya ang paglaki ng mga mata nito. Di naman agad nakasagot si Nazaren dahil para sa sandaling iyon, sasabog ang dibdib niya sa pagtibok. Mukha itong pamilyar na di niya mawari. Inayos siya ng tayo nito na nakatitig pa rin ng sobrang nagugulumihan. Hala, sorry po. Madali niyang pinunasan ang kape sa damit ng lalaki gamit ang panyo na binunot niya sa bulsa ng suot na pantalon. Hinawakan naman ng lalaki agad ang kanyang kamay na pinagpupunas. Saan mo nakuha to? Tanong nito habang nakatitig sa panyo. May nagbigay po sa akin ito nung bata pa ako. Sagot ni Nazaren. Saan ka Rafael, anong ginagawa mo? Sabat ng isang babae. May napakagandang babae ang nagsalita sa likuran nila. Dahilan para matigilan sa pagsasalita itong lalaki na Rafael ang pangalan. Madali itong humarap sa babae. Hana, tinatanong ko lang kung sino itong babaeng ito. Tumingin kay Nazaren itong Hana. Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Hinila ni Nazaren ang braso sa pagkakahawak ni Rafael. Ako po ang bagong katulong ni Ma'am Minerva. Nazaren po ang pangalan ko. Yumuko si Nazaren bilang paggalang at nainangat ang tingin. Agad tumama ang mga mata kay Rafael. Nakatingin ito na tila ba kilala na siya nito ng matagal na panahon. Tara na Rafael, may pasok ka pa at malilate ka na. Sabi ni Hana at hinila si Rafael palayo. Napakunot ang noo ni Nazaren at pinawalang bahala na lamang ang kakaibang engkwentro. Isa-isa na niyang binitbit ang mga bagahe papunta sa ikatlong bahay. Eto na po ang lahat. Pagod na sabi ni Nazaren, saka napaupo pagtapos na maipasok ang huling maleta ni Minerva. Napakatagal, magluto ka na at pupunta na tayo sa school mo. Utos ni Minerva. Po? Baka po pwedeng bukas na ho? Parang naubos na po ang laman ng utak ko. Mamaya ho, di ako matanggap. Tumayo si Minerva at inilagay sa ashtray ang sigarilyo. Ayoko nang kahit kailan maririnig kong sasabihin mong mahina ang utak mo. Hirap na tumayo si Nazaren at tumingin kay Minerva. Pag po ba tinigil ko, pwede hong itigil niyo na rin po ang pagsisigarilyo? Please? Gusto ko po ang unang medal na makakamit ko. Parehas kayo ni nanay ang magsusuot sa akin.
Napataas ang kilay ni Minerva. Hinahamon mo ba ako? Opo sana. Sagot ni Nazaren habang tawang-tawa. Tumawa na rin si Minerva. Sige, siguraduhin mo lang na may medal akong isasabit sa'yo. Okay, sige po. Magluluto na ho ako. Sabi ni Nazaren, saka kininditan ang ina na parang mauupos na sa kinaupuan. Pagtapos kumain, naghanda na si Nazaren at Minerva para sa pagpunta sa university na bago niyang papasukan. Okay na po ba ang suot ko? Tanong ni Nazaren paglabas ng kwarto. Nakasuot siya ng usual niyang loose pants at loose t-shirt, sabay ragged shoes. Nakapuyod ng mahigpit ang buhok niya habang bitbit ang lanit-lanit na backpack. Mukha kang tao. Sagot naman ni Minerva na nakasuot ng mapormang datingan ng isang matandang mayaman. Naka-shades ka pa po talaga ha? Biro pabalik ni Nazaren. Tara na. Masungit na sabi ni Minerva. Hindi naging mahirap ang pag-enroll ni Nazaren sa bagong university. Tara sa mall, sabi ni Minerva habang diretso ang pagsisigarilyo. Ano pong gagawin natin doon? Tamad na tanong ni Nazaren. Katulong lang kita. Wala kang karapatan na tanungin ang mga lakad ko. Sumakay ka na. Walang nagawa si Nazaren, kundi ang sumunod. Mag-aalas 7 na ng gabi, sila nakauwi sa bahay. Anak, kamusta ang lakad? Salubong sa kanya ng ina. Nay, pagod ho ako. Pero sigurado hong tanggap po ako at tuloy na po ang pag-aaral ko. Tugon niya, hapong-hapo sa sandamakmak na mga paper bags na pinamili ni Minerva. Saan ko po ito ilalagay? Tanong ni Nazaren kay Minerva nang dumaan ito sa harapan nilang mag-ina. Sa'yo yan. Gamitin mo sa pagpasok. Sige na, magluto ka na at gutom na ako. Nanlaki ang mga mata nilang mag-ina at di makapaniwala sa tinatamasang kabutihan ni Minerva. Nakapagluto na po ako. Sabay-sabay na tayong kumain. Sabi ng ina ni Nazaren. Sa pagkakataong ito, di naman nagreklamo si Minerva. Habang nakaupo sa hapag, masayang nagkwentuhan si Nazaren ng mga nakita sa mall. Anong nilalaro niyo? Sabay-sabay na palingon silang tatlo sa isang batang babae na may bitbit na manika at nakatayo sa likuran nila. Vina? Apo? Apo? Bulong ni Nazaren habang nakatingin sa bata. Anak siya nung Rafael? Tumayo si Minerva at mabilis na tinapon ang sigarilyo. Madali itong naghugas ng kamay bago lumapit rito. Lola? Anong ginagawa mo dito, Apo? Asan ang mami mo? Ayaw naman po sa akin ni mami. Malungkot na sabi ng bata. Nasan ang yaya mo? Naglalaro po kasi kami ng taguan. Dito po ako nagpunta dahil rinig ko po ang nagtatawanan dito. Kumain ka na ba? Hindi ka pwede dito, Apo. Opo, kumain na po. Saglit lang po ako, please. Tumayo naman si Nazaren at lumapit na rin sa bata. Gusto mo bang sumali sa laro namin? Pagtapos, ihahatid na lang kita pabalik. Gusto mo? Talaga po? Sabik na tanong ng bata. Oo naman. Game? Iniabot ni Nazaren ang kamay sa bata at masaya silang naglalakad na magkahawak kamay paupo sa mesa. Kaso ang saglit, inabot na kung anong oras. Nakatulog na rin ang bata sa pagod kalalaro dahil pinagbigyan talaga ni Nazaren. Salamat. Mabilis at halos pabulong na sabi ni Minerva kay Nazaren pagkagaling sa bahay kung saan nila inihatid ang bata. Wow, para po saan? Biro pabalik ni Nazaren habang sinasara ang pinto. Para kay Vina. Sige, matulog ka na. Salamat po ng marami sa araw na ito. Pahabol ni Nazaren. Matapos na patayin ang ilaw sa buong bahay, nag-iinat-inat si Nazaren habang naglalakad papunta sa kwarto na makarinig ng busina ng kotse. Tumingin si Nazaren sa kanyang relo at nakitang 11:00 na ng gabi. Mabilis siyang tumakbo sa tabi ng bintana
at marahang sumilip sa kotse sa labas ng gate. Bumisina ulit ito at wala pa ring lumalabas na kahit na sino para buksan ito. Di ba ang mayayaman? Automatic ang mga gates? Bulong ni Nazaren sa sarili. Na makalipas ang 5 minuto at wala pa ring lumalabas, nagpasya na si Nazaren na siya na lang ang magbubukas para rito. Magandang gabi, sir. Bati niya rito habang binubuksan ang gate. Bakit ikaw ang nagbubukas ng gate? Tanong nito sa kanya na halatang gulat talaga. Kanina pa rin ho kasi ako nag-iintay kung may magbubukas sa inyo. Kaso wala. Nilabasan ko na po ikaw at baka mamaya langawin ka na po rito sa labas. Wala pa rin nagbubukas kahit naman kaya ninyo. Walang patumpik na sabi ni Nazaren habang nakangiti pa na napakaganda. Gulat ito sa sinabi niya pero tumango na lang at mabilis na ipinasok ang kotse sa garahe. Dali-dali itong bumaba sa sasakyan, bit-bit ang bag. Sir, ako na ho sa bag nyo. Alok niya nang maisara na ang gate. Hindi na, ako na, salamat. Bakas ang kaba sa boses ni Rafael habang inaalis sa pagkakabutones ang suot na coat. Sige ho, good night. Pahinga ka po ng mabuti. Sabi ni Nazaren, saka naglakad ng palayo. Pero di pa man nakakalayo, nakita niya ang isang kumpol ng mga susi na laglag sa tapat ng kotse ni Rafael. Sobrang pagod na siguro nung Rafael. Siguro, antok na. Sabi ni Nazaren, nang yumuko para damputin ang mga susi. Pagkadampot, naglakad siya papunta sa unang bahay kung saan pumasok si Rafael. Naputol ang sasabihin at ang balak niyang pagkatok nang marinig ang mahihinang boses na nanggagaling sa loob. I'm leaving. Galit ang tono ng boses ng asawa ni Rafael na si Hana. Pagod at sawang bumuntong hininga si Rafael bago nagsalita. Hana, please, wag ngayon. Pagod na ako. Hindi mo na ako mahal. Hana, hindi totoo yan. Mahal na mahal kita. Sumamo ni Rafael habang nanatiling nakatayo sa may sala at nakatingin sa asawa na nakatayo sa hagdanan. Kung mahal mo talaga ako, ititigil mo na yung walang kwenta mong pagsusulat at magtrabaho ka sa kumpanya ng ama ko. Gusto ko ng maayos na buhay, Rafael. Hindi yung nagkakasya lamang. Napataas ang mga kilay ni Nazaren at naglapat ang mga labi habang marahang umaatras. Di niya maunawaan kung bakit sa mga sandaling iyon nasasaktan siya para kay Rafael. Madali siyang naglakad pabalik sa garahe at inilagay ang susi sa handle ng pinto ng kotse bago sa bahay ng kanilang tinutuluyan. Kinabukasan, maagang nagising para sa kanyang pagpasok habang dala-dala pa rin sa dibdib ang mga narinig noong gabi. Half day lang po ako ngayon. Pagbalik ko na lang ho gagawin ang mga ipapagawa niyo sa akin. Sabi ni Nazaren kay Minerva nang gumising ito at humingi ng kape sa kanya. Nakita kita kagabi sa tapat ng pinto ng bahay ni na Rafael. Kung anumang mga narinig mo, wala kang pwedeng pagsabihan nun. Nagkakaproblema lamang ngayon si Rafael at ang asawa niya. Magiging maayos rin ang lahat. Okay po. Pero kahit ganon, di pa rin panatag ang kanyang loob. Matapos na may handa lahat na makailangan sa umagahan, nagpaalam na si Nazaren. Nay, Ma'am Minerva, una na ho ako. May sakit ang driver ko. Tanda mo ba kung saan ang school mo? Sabi ni Minerva habang nakaupo sa sofa at nagsisigarilyo na naman, hawak-hawak ang dyaryo. Magtatanong-tanong na lang ho ako. Sabi ni Nazaren. Pwede ka namang sumabay kay Rafael. Doon siya nagtuturo. Sabi ni Minerva na nagpalaki sa mga mata ni Nazaren. Nagtuturo po? Oo. Bakit? Kala ko ho, nagsusulat siya. Pagtapos ng pagtuturo, nagsusulat siya. Okay po. Hindi na ho ako sasabay. Kakahiya naman po at katulong lang ako. Sige ho, una na ako. Mabilis naglakad palabas si Nazaren sa takot na baka maabutan siya ni Rafael sa daan
tapos isabay siya. Baka mamaya makapagsabi siya ng kung ano-ano, gayong di talaga siya marunong magtago ng mga nararamdaman tungkol sa mga bagay-bagay. Ikapahamak pa niya. At bakit naman niya ako isasabay? Katulong ka lang, Nazaren. Natatawa niyang sabi sa sarili habang naglalakad at tinatandaan ang mga dinaraanan. Malayo-layo na rin ang nalalakad niya at sanay na siya sa paglalakad kaya mas tiwala siyang maglakad na lang habang hinahanap ang school. Ay kabayo! Gulat na bulala si Nazaren na may bumisina sa likuran niya at nakitang si Rafael iyon. Tumigil ito sa tapat niya. Sabay na. Ah, una ka na ho. Malabo ho ako makasabay. 2 lang ho ang paa ko. Tapos sa inyo 4 na gulong. Pagkakataong iyon, humagalpak ng tawa si Rafael at sa unang-unang pagkakataon na hindi rin maunawaan ni Nazaren kung bakit parang tumibok ang kanyang puso sa abnormal na paraan. Parang tumigil ba ang mundo at tanging tawa ni Rafael ang tunog ng kanyang naririnig. Napahigpit ang kanyang kapit sa 2 sabit ng backpack habang nakatitig kay Rafael. Ang ibig kong sabihin, sumakay ka na sa kotse ko. Natatawa nitong paglilinaw. Ah, okay lang po. Exercise na rin ho. Saka, kakahiya po. Katulong niyo lang ako. Ilang minuto na lang at late ka na. Ayaw mo naman siguro na ipahiya ang pangalan ko na ginamit ni Mama para lang makapasok ka agad sa university na pinagtuturuan ko. At ano kung katulong ka? Ang ibig kong sabihin, hala, si Ma'am Minerva talaga? Bukod doon, gusto kong magpasalamat sa ginawa mo kay Vina kagabi. Isipin mo na lang, kapalit ito ng pagpapasaya sa anak ko. Sumakay ka na. Wala nang nagawa si Nazaren, kundi ang sumakay at pinilit talagang manahimik sa buong biyahe. Sir, dito na lang ho ako. Mabilis na sabi ni Nazaren na makarating sa tapat ng gate ng school. Bakit? Sa garahe ka na lang bumaba? Okay na po dito, sir. Salamat ho. Kabadong sabi ni Nazaren. Dali-dali siyang bumaba ng kotse at halos tumakbo ng papasok sa school. Pagsapit ang tanghali, umuwi siya kaagad at nagsimula ng mga trabaho sa bahay. Kung ano na lang ang kaya, yun na lang gawin mo. Unahin mo pa rin ang pag-eskwela, sabi ni Minerva habang inaayos ang ilang mga papeles sa dining table. Pero po, ayaw na naman. Nagpasama nga pala ang nanay mo kanina dahil tumawag ang ate mo. Kailangan raw na mag-aalaga muna sa apo. Ah, ganun po ba? Salamat po talaga. Tatawag na lang ho ako mamaya. Sige ho, kain na po muna tayong pananghalian. Kamusta ang unang araw? Okay naman ho. Mas gusto ko ho itong bago kong course. Mabuti naman. Kung may mga kailangan kang libro, may library kami rito. Magsabi ka lang. Sige ho. Matapos na kumain, nagtrabaho na si Nazaren na mga gawaing bahay. Sinunod niyang gawin ang mga gawaing pang-school. Sa likod bahay niya nagpa siyang mag-aral dahil nag-iisa siya sa loob. May nilakaran si Minerva. Psst! Nangunot ang noo ni Nazaren dahil sa sumisitsit. Hindi niya pinansin at nagpatuloy lang sa pag-aaral. Psst! Lumingon na siya para sipatin kung saan nanggagaling ang tumatawag pero wala siyang makita. Anong ginagawa mo? Ay, multo! Vina, hindi ka dapat nagugulat ng ganun. Paano kung may sakit ako sa puso? Eh di namatay na ako. Hehehehe. Takot ka ba sa multo? Hindi, konti. Marami kasing multo sa dati naming tinitirhan. Talaga? Saan ka nakatira? Teka, anong ginagawa mo rito? Di ba bawal ka dito? Napayuko si Vena at kita ni Nazaren kung gaano ang lungkot sa mukha ng bata. Umiiyak na naman si Mama. Bumuntong hininga si Nazaren at tumayo. Saglit lang ha. Dito ka lang. Madali siyang pumasok sa loob at nagluto ng popcorn at french fries. Nagtimpla na rin siya ng iced tea. Oh, kain ka? Alok ni Nazaren. Paglabas,
at ibinaba sa maliit na mesa ang mga pagkain. Thank you, ate. Ano nga pala pangalan mo? Ako si Nazaren. Ako si Vina. Umupo si Nazaren sa tabi nito at kumuha ng baso ng iced tea. Cheers! Ngumiti naman ng maganda ang bata. Cheers po! Sabay silang uminom at binaba ang mga baso sa mesa. Bakit pala umiyak ang mama mo? Hindi ko rin po alam eh. Basta ayaw niya sa akin. Vina, walang mama ang ayaw sa mga anak nila. Okay? Siguro, may mga problema lang. Gusto mo ba maglaro? Sige po! Sabik na sagot nito. 4:00 ng hapon, nangyayain na ni Nazareth ang bata pabalik. Ate Nazareth, gusto mo bang pumunta sa library? Maganda dun. Saka na muna, Vina, ha? Bumalik ka na muna sa yaya mo dahil baka mapagalitan tayo. Sige po. Nang maihatid ang bata, di inaasahan ni Nazareth nang makita iyong library. Punong-puno ng mga libro ito at napakalawak. Pumasok si Nazaren at masayang inilibot ang paningin sa kabuuan ng library. Grabe ang bahay na ito. Bulalas niya at sinimulang maglibot. Natigilan lang siya nang makarating sa dulo at nakita niya ang hanay ng mga libro na nakasalansan sa ilalim ng pangalan ni Rafael Salveco. Sa dami ng mga libro nakahanay, may isang nakakuha ng pansin niya. Marahan niyang kinuhang kulay puting pabalat at makapal na libro na may pamagat na The Summer I Feel in Love. Binuklat niya ang libro at sinimulang basahin. Unang pahina pa lang, tumulo na agad ang kanyang luha. Mag-aalas 7 ng gabi nang maudlot niyang pagbabasa dahil sa biglaang bumukas ang pinto ng library at may nagsalita. Anong ginagawa mo rito? Iniangat ni Nazaren ang namumugtong mga mata at tumingin kay Rafael. Sinulat niyo ho ba talaga ang librong ito? Sorry po kung nangialam na ho ako. Inilahad ni Rafael ang kamay kay Nazaren at tinulungan siyang tumayo. Mukhang nagustuhan mo. Sobra po, sagot ni Nazaren habang pinapahid ang luha. Napakagaling ho ninyong manunulat. Malabo naman pong di kayo kumikita sa ganitong kagandang libro. Kung mayaman lang ako, bibilhin ko lahat ng kopya nito. Yan ang unang libro na nasulat ko at dahilan kung bakit nakapagpatayo ako ng ganito kagandang bahay. Kaso sa paglipas ng panahon, marami na nag-usbungan ng mga manunulat. Mahirap na asahan ang pagsusulat para buhayin ang pamilya. Ibig pong sabihin, di pa ninyo ito nasundan? Nasundan naman, kaya maraming libro dyan, pero hindi pumatok na kasing lakas niyan. Ngumiti si Nazaren at pinunas ang pawis. Kulang lang ho kayo sa inspirasyon. Sir, huwag niyo ho sanang mamasamain. Malay niyo ho, kay Vina niyo makita ang sunod yung inspirasyon. Ngumiti si Rafael. Hinihintay kita kanina sa pag-uwi. Bakit nang aga ka? Pag-iiba nito sa usapan. Kasi ho, half day lang po ako dahil sa may gawain na pinauwi ang profesor. Ay patay, yung assignment ko. Sir, mauna na ho muna ako. Aligagang sabi ni Nazaren at madaling sinauli ang libro sa lagayan. Tapos mo ba yung libro? Tanong ni Rafael, kay natigilan si Nazaren. Hindi pa nga ho. Dalhin mo na, wala namang nagbabasa rito niyan. Talaga po? Kung gusto mo, sa'yo na lang. Hala sir, mahalo ata ang halaga nito. Ayos lang. Sige na, marami pa akong kopya. Salamat po sir. Nagtatakbo na si Nazaren, palabas at pabalik sa tinutuluyang bahay. At saan ka nang galing? Bungad ni Minerva sa kanya. Sorry po, napasarap po ang pagbabasa ko sa library. Ganun ba? Kala ko hindi ka nag-aaral. Magluto ka na at ang matuloy mo na ang pag-aaral. Salamat po, sabi ni Nazaren at nagbadaling papasok ng kwarto niya. Maingat niyang inilagay sa ilalim ng unan ang libro habang nakangiti na napakaganda. Kinabukasan, nagtatakbo na si Nazaren sa pagpasok dahil na late na sa paggising. Nazaren, good morning. Sakay na.
Bati ni Rafael, pagtigil ng kotse at agad na binuksan ang pinto. Sir, late rin po kayo? Humahangos sa tanong ni Nazaren. May bago akong libro na sinisimulan. Nanlaki ang mga mata ni Nazaren at parang bata na nagtatalon sa saya. May palakpak pang kasama. Talaga po? Sabik na sumakay si Nazaren. Grabe, yung hindi pa ako nakaka-move on dun sa libro kasi kalahati pa lang ako. Tapos may darating pa? Huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo ha, sabi ni Rafael. Opo naman, mas lalo na ho ngayon, may dagdag na rason ako para kumayod dahil bibili po ako ng libro mo. Di mapigilang tumawa ni Rafael habang nakatingin kay Nazaren. Salamat Nazaren. Pero ano po yung kung pwede lang po ang genre nitong parating na libro? Pangungulit ni Nazaren. A deeper meaning of a love story. Sineryosong sabi ni Rafael. Magpapaiyak na naman ito. Pero grabe po yung chapter 30 nung The Summer I Fell in Love. Wasak! Habang nagmamaneho, ganun na lang ang gilo na pinagbasdan ni Rafael si Nazaren habang nagkukwento tungkol sa kanyang libro. Isang bagay na tila malabo niyang makikita sa asawa kahit katiting na pagpapahalaga sa totoong gusto niyang gawin. Lunch break, habang naglalakad pabalik sa faculty room, nakita ni Rafael si Nazaren na natutulog sa isang bakanteng room at nakatabon sa mukha ang kanyang libro. Inilapat niya ang hawak na libro sa kaliwang kilikili at marahang binuksan ang pinto. Nazaren? Hindi ito sumagot, kaya nakangiti siyang tumabi rito. Isinara niya ang baunan nito, tinakpan ang ballpen na nakakalat at marahang inalis ang nakatabon na libro sa mukha nito. Saglit niya itong tinitigan bago inalalayan ang ulo na humingalay sa balikat niya. Hindi ka pa rin nagbabago, Nazaren? Bulong ni Rafael. Ay Manuel, ungot ni Nazaren nang maalipungatan. Hala sir, naku, sorry po, nakatulog na ako. Anong oras na? Hala, alauna na. Kumain ka na po? Ngumiti si Rafael, kasabay ng pag-iling. Mamaya na lang, marami pa namang tao sa kantin. Pati sa pagtulog, Manuel pa rin. Si Manuel po kasi masyado, pero maiba po. Wala ka pong baon? Hindi ako nagbabaon, mabigat sa bag. Rason niya, pero sa loob-loob ni Rafael, gusto rin niyang maranasan na makapagbaon. Ganun po ba? Kanina ka po ba dito? Hindi naman, kararating ko lang. Ginigising talaga kita kasi bawal matulog dito sa computer room. Sarap po kasi ng aircon. Pero kailangan ko na pong umalis. Sige po sir. Sumunod na araw, kahit puyat na puyat, maagang nagising si Nazaren para magluto. Ang aga mo ata? Tanong ni Minerva na nagising na rin dahil sa ingay niyang ginagawa sa kusina. Hindi lang ho makatulog. Inayos ni Minerva ang suot na salamin at sumilip sa ginagawa niya. Bakit dalawa ang baonan mo? May boyfriend ka na agad? Ay, hindi po. Ang totoo po, pinagluto ko na ho si Sir Rafael ng baon. Bayadan lang ho sa mga binibigay niyo sa akin. Nakita ko kasing pumipila pa po si Sir sa kantin. Pagod na po siya sa trabaho. Malaking katipiran pa rin po sa oras. Tumaas ang kilay ni Minerva. Pinapaalala ko lang Nazaren. May asawa at anak si Rafael. Tinanggap kita dahil kita kong mabait kang bata. Bumuntong hininga si Nazaren. Wala akong masamang intensyon o kahit ano. Ayan ho ang problema sa panahon ngayon. Kakatakot na rin hong gumawa ng mabuti. Kasi para kasing bigat ng masamang gawain ang panghuhusgang natatamo. Alam ko ho ang lugar ko. Di ko po kayo mapapantayan. Inayos lang ni Nazaren ang mga baunan at nagpaalam na sa matandang maliligo na. 1 linggo akong mawawala. May mga kailangan akong gawin. Sabi ni Minerva habang papunta siya sa kwarto. Paano po yung inilabas ni Minerva ang debit card nito? Ito muna ang gagamitin mo. Huwag mo namang uubusin. Hala ma'am. Ayaw mo? Wala ho ba kayong
Kahit 1K lang po. Kasya na ho yun. Anong 1K? Mabubuhay ka ba ng 1K sa isang linggo? Sige na. Sorry. Tumaliko dito at ganun na lang ang ngiti ni Nazaren. Pagring ng bell, pagtapos ng huling subject bago ang lunch break, mabilis na tumakbo si Nazaren papunta sa computer room. Sa sobrang aga niya kanina, kahit sobrang bagal ng paglalakad niya, nakarating siya ng school nang di man lang nakaabot si Rafael. Kaya naisip niyang lunch na lang iabot. Di nga naglaon, nagbukas na ang pinto at giliw na dumungaw si Rafael. Nakangiti ang mga mata nito at lubog na lubog pa ang dimple. Sir, mabilis na tumayo si Nazaren. Nazaren, di ba sabi ko sa'yo, bawal dito? Sir, saglit lang ho ako ngayon. Iaabot ko lang ho itong niluto kong lunch para sa inyo. Nahiya ho akong iabot sa faculty dahil baka mamaya ay kung ano pong isipin. Dinamay ko na kayo. Alis rin naman po si Ma'am Minerva ng 1 linggo, kaya kayo na ho muna ang pagkakatulungan ko. Tinanggap ni Rafael ang baonan at pinatong ang kamay sa kanyang ulo. Salamat, pero di mo naman kailangan ng gawin ito. Si Mama ang nagpapasahod sa'yo. Okay lang po. Sige ho sir, enjoy po. Lumipas ang mga araw at mas naging malapit pa sina Nazaren at Rafael. Isang hapon habang nag-aaral si Nazaren sa likod bahay, nagulat na lamang siya nang may baso ng juice na inilapag sa tabi ng libro na binabasa niya. Iniangat niya ang tingin at sumalay sa kanyang mga naniningkit na mga mata at magandang ngiti ni Rafael. Sir? Madaling tumayo si Nazaren. Gulo-gulo ang buhok at may tusok pang lapis sa tenga. Ang aga niyo hong umuwi. May kailangan kayo? Wala naman. Kakamustahin ko lang kung anong balita kay Mama. Umupo si Nazaren pabalik. Wala ho sir eh. Bakit hindi niyo po subukang kontakin? May problema ka bang nahihirapang sagutan? Pag-iiba agad ng usapan ni Rafael. Opo, ito oh. Kanina ko pa po sinusubukang sagutan. Umupo si Rafael sa tabi niya. Tignan ko nga. Okay po. Habang nagsasolve si Rafael, di mapigilan ni Nazaren na titigan ito. Ganito lang to, sabi ni Rafael at ginabayan siya sa pagsasagot. Di nagtagal, natapos na nilang assignment ni Nazaren. Yes, tapos na. Nalunas utak ko. Natawa naman si Rafael. Magaling ka, mabagal lang. Ay, manang-mana ka po pala kay ma'am. Pero salamat po. Maliban kay nanay, kayo na lang ho ni Ma'am Minerva ang naniniwala na may kakayahan ako sa buhay. Gusto mo bang basahin ang unang 3 chapters na ginagawa ko? Para lang makapagpahinga ang utak mo. Hala, okay lang po? Oo naman. Inabot ni Rafael ang ilang mga papel at tahimik nagbasa si Nazaren. Ilang minuto lang at nagsalita na si Nazaren. Sir, happy ending po ba to? Kasi kung ako po ang tatanungin, sana naman ho happy ending kasi ang sakit agad. Huminga ng malalim si Rafael at bahagyang yumuko. Tinukod ang 2 siko sa magkabilang hita, saka binaling ang tingin kay Nazaren. Ikaw ba? Paano ba magiging happy ending ang isang pag-ibig na di inadya ng panahon? Kaso di pa man nakakasagot si Nazaren nang biglang bumuhos ang ulan. Ay hala! Bakit umulan? Sir dali! Pasok na ho kayo sa loob at baka magkasakit pa po kayo. Aligagang sabi ni Nazaren habang dinadampot lahat ng mga gamit pang eskwela. Yung nilabhan ko. Nang maipasok ang mga gamit, bumalik pa si Nazaren para isilong naman ang mga sinampay. Nazaren, tulungan na kita. Naku, wag na ho sir, di nyo ito trabaho. Pero kahit tumanggi, tumulong pa rin si Rafael sa pagpinaw ng mga damit. Nang makarating sa loob, humahango si Nazaren na kumuha ng tuwalya. Eto sir, magtuyo kayo, baka magkasakit kayo. Mayayari ako kay ma'am. Tarantang sabi ni Nazaren habang tinutuyo ang ulo nito. Titingkayad-tingkayad pa dahil sa tangkad ni Rafael. Ako na Nazaren. Sige po, pag-iinit ko muna kayo ng tubig para makaligo. Sabi ni Nazaren
at tumakbo na sa banyo. Saglit lang at tumakbo na pabalik sa kusina si Nazaren, pero agad natigilan nang sumalubong si Rafael na nakatopless at walang pasabi na tinuyo ang kanyang buhok. Ikaw na ang maligo dyan. Mas mahirap kung ikaw ang magkakasakit. May school ka pa, tapos walang mag-aalaga kay mama. Sige na, sa bahay na ako maliligo. Tumalikod si Rafael, bit-bit ang mga papel na binabasa sa kanya. Natigilan siya sa kinatatayuan at natulala dahil sa ginawa nito. Pero habang naglalakad si Rafael palayo, tila nabalik siya sa katinuan nang may makitang malaking peklat ito sa likod. Sir, ano ho yung nasa likod niyo na malaking peklat? Natigil sa paglalakad si Rafael at marahang humarap sa kanya. Mas lumakas pa ang buhos ng ulan sa labas. 13 years old lang ako noon, sa dating bahay namin sa probinsya. Wala akong kaibigan, maliban sa alaga kong pagong. Di ko alam kung bakit ayaw nila akong kalaro. Baka marahil sa mukhang haunted house namin. Umalis si mama noon at naiwan ako mag-isa. Kaya naisipan kong palanguyin ang alaga ko sa ilog dahil naisip ko na baka mas magiging masaya siya kung mas malaki ang malalanguyan niya. Yun nga lang, di ko naman alam na sasama ang panahon at lalaki ang tubig sa ilog. Sinubukan kong sagipin ang pagong, pero ako ang muntik na malunod. Nadala na ako sa kaba ng ilog. Walang kasiguraduhan kung mabubuhay pa. Hanggang sa may grupo ng mga batang naglalaro akong nakita at buong lakas akong humingi ng tulong. Pero ni isa, walang sumubok. Maliban sa isang munti at matapang na batang babae na agad tumakbo para kumuha ng mahabang kahoy. Sumadsad ang likod ko sa batuhan sa pagpilit na umahon. Sumadsad na rin ang mga tuhod niya sa batuhan sa tabing ilog, pero hindi pa rin siya bumitaw hanggang sa makatabi ako. Parehas kaming umiiyak sa sakit na makaahon ako, kaya tinalian ko ang sugat niya gamit ang panyo kong puti na may borda ng munting pagong. Nanlalaki ang mga mata ni Nazaren habang nakatakip ang isang kamay sa bibig. Hala, sir, ako po ang batang yun. Gulat at di makapaniwalang bulalas ni Nazaren. Ngumiti si Rafael at tumango. Mahirap paniwalaan, pero napakaliit lang talaga ng mundo. Buong buhay ko, utang ko sa'yo, Nazaren. Sana hayaan mo akong makabawi. Kaya ho ba, ganun na lang ang tingin niyo sa panyo nung unang dating ko rito? Oo, dahil sa haba ng panahon, hindi ko lubos maisip na magkikita ulit tayo. Ang galing! Pero sir, ginawa ko lang po ang tama. Kung ano man ho ang tinatamasa ko, sobra-sobra na po yun ang binawi ng panahon. Sige na ho, maligo na po kayo. Tumango si Rafael at umalis na. Kinabukasan, maagang gumising si Nazaren dahil mag-iisang linggo na rin simula nang umalis si Minerva. Mamimili muna siya ng ilang grocery. Nazaren, saan ang punta mo? Natigilan si Nazaren sa pagmamadali habang inaayos ang pagkakasuot ng sapatos at pagkakapusod ng buhok. Kabubukas lang ni Rafael ang pinto ng kotse. Mamalengke lang ho. Sumabay ka na. Sumakay ka na. Sir? Sige na, katipiran na rin ito. Tumango naman si Nazaren. Pagsakay sa passenger seat, laking gulat ni Nazaren nang lagyan siya ni Rafael ng seatbelt. Parang tumigil ang paghinga ni Nazaren dahil sa sobrang lapit ni Rafael. Masing ang pagpatak ng pawis nito sa leeg, parang naka-slow motion sa kanyang mga mata. Nilagay ko na. Ilang beses ka kasing sumakay rito at hindi ka naglalagay ng seatbelt. Salamat po. Saan ka po pala pupunta? Tanong ni Nazaren habang naglalagay naman ng seatbelt si Rafael. Mamalengke rin. Sagot nito at pinatakbo ang kotse. Saglit lang ang biyahe, pero pakiramdam ni Nazaren, napakatagal ng pag-usad ng oras. Ako na ang magdadala ng cart mo. Kumuha ng 2 cart si Rafael pagpasok sa supermarket at nagpaunang maglakad kay Nazaren. Sir, tapos ko na po yung kay Summer at Manuel. Grabe lang po. Siguro ho, kwento nyo ni Ma'am Hana yun no? Kasulukuyan silang naglalakad sa hilera ng mga pampalasa. Ngumiti si Rafael. Parang ganun na nga. Yee!
Sana all. Ang sarap siguro ng ganong pag-ibig. Ang kalmante lang. Hindi ka pa ba nakakaranas? Tanong ni Rafael habang kumukuha ng toyo at suka. Tig-isa ang cart nila. Wala pong oras. Saka, malabo hong may magkagusto sa akin. At bakit naman wala? Kumunot ang ilong ni Nazaren. Basta po. Nga po pala, hindi po ba talaga kayo nagsasabay ni Ma'am Hana, mamalengke? Hindi. Basta-basta lumalabas si Hana. Biglang lungkot ng boses ni Rafael. Sir, may kasalanan ho ako sa inyo. Noon pong gabi na binuksan kita ng gate, aksidente niyo po atang nahulog ang susi niyo, kaya sinubukan ko pong isauli. Kaso, narinig ko po ang usapan ni Ma'am Hana. Pero pangako po, wala akong pinagsabihan. Tumigil sa pagtulak ng mga cards si Rafael at tumayo ng tayo sa harapan ni Nazaren at ginulo ang buhok niya. Okay lang. Inalis nito ang kamay sa ulo niya at namulsa. Matagal na kaming may problema ni Hana. Bago pa man kami ikasal. Ayaw niya kasi sa bahay titira si Vina. Po? Hindi namin anak talaga si Vina, pero legally adopted siya. Anak si Vina na nakakatanda kong kapatid na babae. Kaso sa kasamaang palad, namatay si ate sa panganganak. Ayaw ni Hana kay Vina, pero nakiusap ako na bigyan namin ng buong pamilya ang bata. May matinding kurot na nararamdaman sa dibdib si Nazaren dahil naalala ang usapan nila ng bata nung nakaraan. Naiiyak ako, sir. Ramdam ko si Vina. Ang hirap na parang wala man lang may gusto sa'yo at hindi mo alam kung saan ka pupunta. Nanginginig ang boses na sabi ni Nazaren. Marahang sinapo ni Rafael ang kanyang pisngi at pinahid ang isang luha na pumatak sa kanyang pisngi. Dahil kay Vina, lagi kaming nag-aaway ni Hana. Gusto niyang ibigay ko sa ampunan si Vina. Saka raw kami mag-aanak. Hindi ko kayang gawin yun kay Vina. Dugo at laman ko ang batang yun at pinangako kay ate na aalagaan ko anak niya. Huminga ng malalim si Nazaren at ngumiti. Hindi mahirap mahalin si Vina. Siguro po, magandang magbakasyon ho kayo minsan. Bigyan sila ng panahon na makilala pa ang isa't isa. Tignan ko. Huwag niyong hong tignan, sir. Gawin niyo. Bigyan niyo po ng oras ang gusto niyong mabuong pamilya. Tumango si Rafael at tinulak na ulit ang cart nila. Nang matapos mamili, nagbiyahe na sila pa uwi. Pero sa kasamaang palad, nasira ang sasakyan ni Rafael sa gitna ng daan. Iyamot na lumabas si Rafael at nagtingin sa paligid kung may malapit na vulcanizing shop. Dito ka lang, Nazaren, ha? Kahanap lang ako ng tulong. Aligagang sabi ni Rafael. Ay sir, teka lang ho. Silipin ko po. Baka kaya ko naman ho. Ha? Tignan ko lang po. Nakangiting sabi ni Nazaren at walang patumpik-tumpik na hinubad ang suot na maluwang na t-shirt at mahigpit na tinali sa palibot ng baywang. Bakit ka naghubad? Po? Naka-shorts bra naman ho ako. Saka sayang po kung madumihan. Paliwanag ni Nazaren. Naningkit ang mga mata dahil sa matinding init ng araw. Binuksan niya ang hood ng sasakyan at napangiti. Sir, kaya po. Ilang minuto lang to. May mga gamit ka po ba? Di ka naglaon. Nag-start na ulit ang sasakyan. Ang galing mo, Nazaren. Hehe. Salamat po, sir. Iniligpit ni Nazaren ang mga gamit at inayos ang lagay sa likuran ng sasakyan na makita si Rafael na naglakad papunta sa kung saan. Madali niyang sinara ang kotse. Sir, saan ka po? Di naman ito sumagot, kaya sumunod na lang siya. Laking gulat na lang niya na makita si Rafael na natigilan at nang tignan kung anong tinitignan nito. Nakita niya si Minerva na nakasuot ng damit na pang-hospital. Ma? Kabang-kaba na usal ni Rafael. Nagulat si Minerva. Maski si Nazaren, nagulat sa itsura ni Minerva na parang hinang-hina. Natigilan si Rafael sa pwesto nito. Anong ginagawa niyo rito? Nazaren. Gulat at nangihina ang boses na tanong ni Minerva. Sinundan ko lang ho si sir. Bakit ganyan ang itsura mo?
Nasiraan po yung sasakyan. Ma, anong nangyayari? Nanginginig ang boses na tanong ni Rafael. Lumunok ng laway si Minerva at nagsalita. Anak, may sakit ako. Mamamatay ka na? Mataas ang tono na boses ni Rafael. Anak, kumalma ka muna. Sabihin mo, iiwan mo naman ako? Anak. Di natapos ni Minerva ang sasabihin ng tumakbo na si Rafael palayo. Ma'am! Dali-daling sinalo ni Nazaren si Minerva nang matumba ito. Sundan mo si Rafael. Sundan mo. Pero paano ka po? Ayos lang ako. Bilis. Opo. Tumakbo na rin si Nazaren para sundan si Rafael. Naabutan niya itong pilit na ini-start ang kotse. Sir, wag ngayon Nazaren. Bumalik ka po dun. Hinahanap po kayo ni ma'am. Para saan pa? Nangunot ang noo ni Nazaren at mabilis na lumapit rito. Ano pong para saan? Malamang, sasamahan niyo ang ina niyo dahil kailangan niya kayo. Wala kang alam, Nazaren. Pilit na kinakalma ni Rafael ang sarili. Wala naman ho talaga akong alam dahil hindi ako ang anak. Sir, kung ano man ho ang pinagdaanan niyo, mas mabuti hong isantabi niyo na lang dahil sayang po ang oras. Wala nang magagawa ang luha para bumawi sa hihilingin niyong oras pag nawala na siya. Natulala si Rafael saglit at napagtanto ang mga sinabi ni Nazaren. Dali-dali itong tumakbo papalik. Pinagpasyahan ni Nazaren na umuwi na muna. Siya na ang nagmaneho ng kotse. Bit-bit ang mga pinamili. Naglakad si Nazaren papunta sa bahay na tinutuluyan. Pagtapos na igarahe ang sasakyan. At laking gulat niya na matagpuan ang mga gamit na kalat na kalat. Ang isang project niya, sira na sira. Nanlulumo niyang binaba ang mga pinamili at naglakad palapit sa sirang mga gamit sa school. Kulang pa yan. Yan ang nararapat sa mga kagaya mo na mga agaw ng asawa. Nalukot ni Nazaren ang hawak na papel at tumarap sa nagsalita. Ano pong ginawa mo? Nanginginig ang boses niya. Sinampal siya nito at galit na dinuro. Parusa yan sa mga taong mataas masyado ang pangarap. Malabo kang magustuhan ng asawa ko. Kaya tigilan mo ang pangangarap. Pinahid ni Nazaren ang luha at lumunok ng laway. Malabo naman ho talaga ako magustuhan ni sir. Dahil mahal ka po niya. Imbis ho ako magalit, ilabis ang awa na nararamdaman ko sa inyo ngayon. Awa sa'yo at awa kay Sir Rafael. Nalimutan niyo na ang pagmamahal na minsan niyong naramdaman at naging pahirap na lang sa isa't isa. Naging kalungkutan niyo na ho ang isa't isa. Kakahinayang po. Mamana, sana ho maisip niyo ang mga bagay-bagay bago tuluyang mawala ang mga bagay na sobrang mahal niyo. At maliho kayo. Hindi po ako mataas mangarap. Ang masakit nga ho, dahil sa mga taong kagaya niyo, nalimutan ko kung paano o kung karapat-dapat ba akong mangarap. Tumalikod si Nazaren at umiiyak na dinampot ang mga nasirang gamit. Maghahating gabi na nang bumukas ang pinto ng bahay. Madali niyang pinahid ang luha habang inaagapan ang mga gawaing pang-school na sinimulan na ulit niyang gawin at tumakbo sa labas para salubungin kung sino man ang pumasok. Ano? Kala mo patay na ako? Agad na sumunggab si Nazaren para yumakap kay Minerva. Hindi po ako papayag na mawala ka. Sasabitan niyo po ako ng medalya, di ba? Yan kasi sabi ko po sa inyo. Itigil niyo na ho ang pagsisigarilyo. Salamat, Nazaren. Alaw ni Minerva habang hinahaplos ang buhok niya. Tinigil ko na. Nakangiti rin naman si Rafael pero agad niyang iniwasan ang tingin nito at tinulungan na lang si Minerva papasok ng bahay. Sige ho, ako na ang bahala po sir. Pilit ang ngiti na sabi ni Nazaren kay Rafael, hindi pa rin magawang tumingin rito. Sige, maiksing sagot ni Rafael at umalis na. Ang mga sumunod na araw, pinilit talagang umiwas si Nazaren. Hanggang isang gabi, humahangos na kumatok si Rafael sa kwarto niya. Sir, bakit po? Tanong ni Nazaren pagbukas ng pinto. Ano pang mga activities ang kailangan mong gawin?
Po? Nalaman ko sa kasamahan kong profesor ang nangyari kay di ka nakapagpasa on time. Nako sir, wag na ho. Pumunta ka na po kay Ma'am Hana. Ramdam ang takot sa boses ni Nazaren. Hindi naman nakinig si Rafael at binitbit lahat ng mga papel sa labas. Ako ang may kasalanan kung bakit nagkakaganon si Hana. Tatapusin natin ito. Tara na. Tumango si Nazaren at bago pumatak ang 4:00 ng umaga, tapos nilang lahat ang mga gagawin. Hapon pa naman ang pasok mo. Matulog ka na muna. Sabi ni Rafael habang umiinom ng kape at inaayos ang gamot na iinumin ni Minerva. Salamat po sir. Lutang na sagot ni Nazaren at hinang-hinang naglakad papasok ng kwarto. Pagsapit ng hapon, ganun na lang ang saya ni Nazaren na ipasa niya ang lahat ng kailangan bago matapos ang palugit ng araw. Kumusta? Tumigil si Rafael sa pagmamaneho sa tabi niya habang naglalakad palabas ng school sa may gate. Nag-thumbs up si Nazaren. Nabalitaan ko, wala raw kayong klase? Opo. Sama ka? Saan ho? May check-up si mama. Sir, kayo na lang ho. Mas mabuti rin yung banding yun. Sasakay ka o masisante ka? Bumaba ang bintana ng kotse at tumambad ang masungit ng mukha ni Minerva. Ma'am! Sakay! Opo na po. Opo na. Binuksan ni Nazaren ang pinto sa likuran ng kotse kung saan nakaupo si Minerva. Oh, bakit dito ka? Sa tabi ka ni Rafael. Hihiga ako. Ayaw niyo ho ba ng unan? Hirit pa niya, pero naningkit na ang mga mata ni Minerva. Matapos magpa-check up, nagyaya si Minerva na kumain sa paborito nitong restaurant. Ma'am, alam niyo ho ba? May ball kami sa school. Gusto niyo hong sumayaw? Tinanong ni Nazaren si Minerva habang naghihintay kay Rafael na umorder ng pagkain nila. At ano naman ang gagawin ko ron? Wala lang ho. Ikaw ang date ko. Tumaas ang kilay ni Minerva. Bakit ako? Sige na po. Tse, pagtapos nito, mag-mall tayo. Ngiti-ngiti si Nazaren dahil sa sagot ng matanda. Dumating ang araw ng ball at sayang-saya si Nazaren na naglakad papasok sa gym area kung saan ginaganap ang college ball ng department nila. Hawak-hawak niya sa kamay si Minerva. Ang ganda mo po, ma'am. Sabi ni Nazaren habang inaalalayan ang matanda pa upo. Mas maganda ka. Di nga naglaon, may lumapit na may edad na lalaki at inalok si Minerva ng sayaw. Go, ma'am! Masayang sabi ni Nazaren sa matanda. Umiling na lang si Minerva at tinanggap ang kamay ng matanda ring lalaki. Ilang sayaw na rin ni Minerva nang si Nazaren naman ang sumayaw sa matanda. Ma'am, maraming salamat po sa lahat. Marahan lang ang sayaw nilang dalawa. Mas maraming salamat, Nazaren, dahil dumating ka sa trangkahan ng haunted house ko at nilait ako. Binago mo ang pananaw ko sa buhay bago mahuli ang lahat. Utang ko sa iyo ang buhay ko, lalo na ang buhay ng anak ko. Napalunok ng laway si Nazaren at humigpit ang yakap sa matanda. Hala, walang iyakan, ma'am. Tse, umuwi na tayo. Magpapahinga na ako. Masaya ka po ba? Sobra. Bago sana tayo umuwi, may gusto raw sumayaw sa'yo. Pagod na ako, Nazaren. Naku, ma'am, pogi ito. Umata si Nazaren at nakangiting lumapit si Rafael. Ma, sayaw tayo. Nangingilid ang mga luha ni Nazaren habang ngiti-ngiti. Tumango naman si Minerva at inabot ang kamay kay Rafael. Sumayaw ang dalawa ng mabagal. Bandang 10:00 na rin silang nakauwi at tulog na si Minerva nang ibaba ni Rafael sa kama para makahiga. Binaba naman ni Nazaren ang gamit ni Minerva sa mesa na katabi ng kama nito. Salamat. Tumango lang si Nazaren sa sabi ni Rafael paglabas nila ng kwarto. Sinimula na ni Nazaren patayin ang mga ilaw para makatulog na rin dahil pagod na. Sir, uwi ka na ho nang maisara ko na po ang pinto. Naglakad na si Nazaren papunta sa sala nang hawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Natigilan si Nazaren at tumingin pabalik rito.
Sir, ano hong? Pwede ba kitang isayaw, Nazaren? Parang sasabog ang puso ni Nazaren sa mga oras na iyon. Hinapit ni Rafael ang kanyang bewang gamit ang kaliwang braso at ang kanan naman inakay ang kanyang mga kamay pasakbit sa leeg nito. Sir, ano hong ginagawa niyo? Napakaganda mo ngayon, Nazaren. Nangunot ang noo ni Nazaren at buong lakas niyang tinulak si Rafael. Sir, wag hong ganito. Hindi ko po deserve to o kahit na sinong babae, lalong-lalo na si Ma'am Hana. Nazaren, ang hirap mong di mahalin. Napangiti si Nazaren ng malungkot at buong lakas na bumuntong hininga. Sir, kung mahal niyo ako, gagawin niyo ang tama. Mababang tao lang ho ako, pero sana igalang niyo po ang dignidad ko. Yun na lang ho ang pwede kong ipagmalaki na meron ako eh. Sorry, Nazaren. Pasensya na. Madaling tumakbo si Rafael, paalis ng mahimasmasan. Napaupo naman si Nazaren sa pag-iyak. Kinabukasan, nabalitaan na lang ni Nazaren na umalis raw si Rafael at ang buong pamilya nito. Ma'am, inom ka na ho ng gamot. Pag-abot ng gamot, diretso na siya sa pagluto. Habang nagluluto, nanginginig ang balikat ni Nazaren. Tama ang ginawa mo, Nazaren. At sobrang proud ako sa ginawa mo. Sabi ni Minerva. Binitawan ni Nazaren ang sandok at tumakbo payakap rito. Sorry po. Sorry po, minahal ko ang anak niyo. Wala kang kasalanan at hindi kasalanan. Maraming salamat, Nazaren. Dahil minahal mo ng tama ang anak ko. Lumipas ang mahigit 5 taon at matatagpuan si Nazaren na nag-aalay ng bulaklak sa puntod ni Minerva. Hi ma'am, sorry po kung di ako nakapunta sa burol mo ha. Hindi ko lang ho alam kung paano haharapin si sir. Pero walang araw na pinagdasal ko na sana payapa ka po sa magiging paglalakbay nyo. Iniingatan ko pong mabuti ang haunted house nyo. Pinaframe ko nga po ang medal ko at picture natin nung graduation. Bukod po doon, may sarili na ho akong kumpanya. Natupad ko na rin po ang pangarap ko kay mama. Wala nga lang hong gwapong hardinero. Wala eh. Si Rafael pa rin po. Natagalan po akong pumunta sa'yo. Ikaw ba naman kasi tawid himpapawid pa naman po ang libingan nyo. Pero in fairness po, may snow. Salamat ng marami ma'am. Huminga ng malalim si Nazaren at nanginginig na isinuksok ang 2 kamay sa bulsa ng suot na makapal na jacket. Nazaren? Agad na bumaling ang tingin ni Nazaren sa nagsalita at masayang yumakap sa kanya ang isang batang babae. Vina? Humigpit ang yakap ng bata. Ang ganda mo pa rin, Nazaren. Sinong kasama mo? Si Papa Tito po. Humiwalay siya sa pagkakayakap at tinignan ng maigi ang bata. Vina, aalis na muna si ate ha. Huwag mo nang sasabihin sa Papa Tito mo na nakita mo ako. Po? Nice meeting you again, baby. Madaling naglakad paalis si Nazaren, pero laking gulat niya nang hinarangan siya ni Rafael. Bakit mo ako iniiwasan? Sir? Wag na sir, hindi naman dapat. Rafael, hindi naman natapos ang sasabihin niya nang yakapin siya ni Rafael. Miss na miss kita, Nazaren. Napapikit si Nazaren. Rafael, si Hana baka makita tayo. Masumigpit ang pagkakayakap nito. Sinubukan ko, Nazaren, pero parehas na kami ang sumuko. Ano pong ibig niyong sabihin? 3 taon na kaming legal na hiwalay. Sa katotohanan nga, gusto niyang humingi ng sorry sa'yo, pero di niya alam kung paano. Sa sobrang saya, napatalon talaga si Nazaren at yumakap rito habang nakapulupot ang 2 binti sa bewang ni Rafael. I love you, Rafael. Simula pa nung una na tinabunan mo ang sugat ko ng panyo at niyakap ako para tumahan, walang araw na hindi ko hiniling na makita ka ulit. Naging single ako para sa'yo ng mahabang panahon. Bahagya niyang nilayo ang mukha rito at marahang sinapo ang magkabilang pisngi ni Rafael at hinalikan nito. Ew! Napabitaw sila sa pagkakahalik at nagtawanan ng lumapit si Vina. Mama, tita na kita? Kung okay lang kay Papa Tito mo.
Lumuhod naman si Rafael at mula sa sakbit nitong bag, hinunot nito ang isang kulay puti na may halong malamnam na berde at malamlam na pulang libro saka inabot sa kanya. Loving Nazaren? Bulong niya habang nakatingin sa libro. 5 years. 5 years bago ko nagsulat ang librong ito para sa'yo. Ang librong nagpapaalala sa akin ng totoong mahal kong gawin para sa babaeng naniniwala sa akin na walang pag-aalinlangan. Salamat, Rafael. Hindi. Salamat sa iyo, Nazaren. The time I met you and the time I waited to see you again were the most precious time of loving you, Nazaren. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni na Rafael at Nazaren. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.